Yo mga kaboses, welcome dito sa ating YouTube channel, no? Sa Standpoint Analysis. Ngayon pong araw mga kaboses ay pag-uusapan po natin. Ako, maganda pag-usapan ito mga kaboses, no? Ito pong sinabi ni Attorney Rodante Marcoleta, si Senate-elect Rodante Marcoleta po mga kaboses ay ayaw ran pong maging sunod-sunuran, no? Ni Bongbong Marcos Jr. At talaga namang napakatapang, no, ng statement na ito mga kaboses. At ipi-play po natin ito pong video, no, mula po mga kaboses sa Net25. Ito po isang ulat mga kaboses at pakikinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta mga kaboses. Dahil alam naman po natin, no, ito si Senator Rodante Marcoleta mga kaboses ay napakatapang, no, na senador na ito mga kaboses. Mula pa nung nasa kongreso ito ay nako, wala pong makakapagpigil sa kanya, no, mga kaboses. At kung natatandaan nyo, yung si Paduano noon, no, nagtry si Paduano hamunin, no, si Attorney Marcoleta, ngunit hindi umubra mga kaboses. Wala talagang makakapagpigil sa kanya kahit na sino man mga kaboses. At ngayon na senador na siya, no, ito po yung buwelta niya sa Pangulo. Ito yung warning niya mga kaboses, at ito yung reform na gusto niya mangyari dyan po sa Senado. Sa panahon po natin ngayon, alam naman po natin na kapag kinokontrola, no, ng isang tao, lalo na ng presidente, mga kaboses, lahat ng mga functions ng gobyerno ay wala talagang mangyayaring mga pagbabago, no? Mga kaboses, kagaya ng mga nangyayari ngayon, no? Naging sunod-sunuran ng Senado, ang Kongreso, mga kaboses. Ano nangyari? No? Bumagsak ang performance ng gobyerno, mga kaboses, no? At dahil alam natin na hindi na tumutugma yung role, lalo na ng legislative, na dapat ang siniservisyuhan nila ay yung tao, at dapat gumagawa sila ngayon ng batas, mga kaboses. Ngunit sino lang yung pinapakikinggan nila? Di ba yung presidente? Kasi natatakot sila dahil administrasyon, at takot sila na baka mawalan sila ng budget, mga kaboses. So ngayon, kung ano yung gusto ng administrasyon na ipausig sa kanila, uusigin nila para bagang tuta, mga kaboses. Ngunit meron pong senator-elect ngayon, no, mga kaboses, na ayaw pong maging tuta o sunod-sunuran ng Malacanang. Ito po si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin, no? At talaga namang excited na tayo, mga kaboses, sa kanyang pagupo dyan po sa Senado, mga kaboses. Ito pong ulat mula po sa Net25 na may headline po, Marcoleta, Senado, hindi dapat sunod-sunuran sa Malacanang. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasangayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa Rubber stamp. kagustuhan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sedan Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator-elect Rodante Marcoleta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marcoleta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Senator Marcoleta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Senate President Francis Chis Escudero ay kabilang sa contender si Senator-elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Naman po nila kung sino yung mga nagtutong galian. Tinatanong po nila ako kung ano naki sa loob. Sabi ko, gusto ko yung kung sino man ang magiging Senate President. Kailangan ipakita nyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kailangan magkaintindihan tayo. Kailangan yung primary role ng Senado, ipakita nyo sa akin na kaya ninyong gampanan. Ang Senado ay hindi sa rubber stamp. Nakapagka sumusobra na yung executive department para tayo sitahin. Pag meron po tayong nakikita hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan, huwag tayo ipapala. Pinasalamatan naman ni Senator Marcoleta ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya.
maging ang mga nagtiwala sa kanya kahit halos hindi lumalabas sa mga survey ang kanyang pangalan. Hindi rin nakalimutan ng senador na pasalamatan ang mga Duterte. Kung pasalamatan din ang pamilya Duterte. Sapagkat sila po ang nagbigay ng endorsement sa akin. Kaya po ang buong Mindanao, halos buong Mindanao, kaya po sinabing halos buong Mindanao, hindi lang isang probinsya lamang po ang hindi ako nakarating sa number 12. Yun po, Misamis Occidental. Pabiro niyang pinasaringan ng isang media personality na hindi makapaniwala sa kanyang pagkapanalo. Tingin ko po parang gusto niya maglupasan. Paano siya nanalo? Ganun. Paano nangyari? Alam mo niyo, hindi ko naman siya sinisisi sapagkat kung sa akin nasa natingin, kasi tama naman siya. Paano nga naman ipapanalo sa sarili ko kung ako naman isa. Ang problema, hindi mo lang naisip na nakarami mo palang kaibigan. Naging masaya naman ang victory party ni Senator Marcoleta dahil lahat ng mga tumulong upang siya ay malok sa Senado ay nakisaya sa kanya. Nagpakilig naman sa mga bisita ang handog na awit sa kanya ng misis na si Edna Marcoleta. Ed Santos. Ayun mga kaboses, narinig ninyo no yung statement ni Senator-elect Attorney Rodante Marcoleta. Bagong-bago mga kaboses sa Senado, no? Ngayon po magbibigay tayo ng komento, no mga kaboses, dahil apat po yung matunog no na pangalan ngayon na posible no na maglalaban o maghaharap mga kaboses bilang Senate President sa 20th Congress. Unang-una, kung mapapalitan ba si Chis Escudero, mga kaboses, no? Pero sa tingin natin, mukhang masisimak talaga yan sa pwesto di ba? Alam naman natin si Senator Chis Escudero, no, wala namang nagawa, mga kaboses, sa ilang taon niya sa pagiging Senate President mula nung pinalitan niya si Mig Subiri. Di ba? Mga kaboses, wala po siyang nagawa Wala siyang although meron naman po yung pagpigil no sa impeachment kay VP Sara Duterte, pero hindi pa rin talaga matago no sa kanya, mga kaboses, na talagang kinokontrol pa rin siya ng Malacanang, di ba? Mga kaboses, hindi niya matatago yan no? Napapansin niya ng taong bayan no? Mga kaboses. At lalo na nung hindi niya cite in contempt si Lacanilaw, mga kaboses, na nagsinungaling po during sa trial no na isinagawa ni Senator Amy Marcos, mga kaboses, dahil po doon sa questionable na pagka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. At ito na pong pangalawa, si Senator-elect no Tito Soto, mga kaboses, medyo di ba? Okay siya. No, okay si Senator Tito Soto, pero hindi natin alam yung takbo niya ngayon. Mga kaboses. Matagal rin ito naging Senate President dyan sa Senado, no? Si Tito Soto, mga kaboses. Ngunit sa tagal niya, mga kaboses, wala namang nare-reform, di ba? Sa Senado, mga kaboses, wala namang nagbabago. Wala naman tayong nakitang pagbabago at patuloy pa rin yung pagkakanya-kanya ng Senado mismo, mga kaboses. At itong pangalawa, si Senator Amy Marcos, mga boses. Senator Amy Marcos yan di ba? Ngunit nanalo sa tulong ng mga Duterte, mga kaboses, dahil kinampanya siya despite sa pinanggagawa ng kanyang pamilya
doon po sa mga Dutertes, mga kaboses. Ngunit hindi pa natin natitesting talaga yung pagiging totoo ni Senator Amy Marcos na siya raw po ay isang iba no sa kanila, mga kaboses, at talaga yung puso niya ay doon sa mga Dutertes. No, mga kaboses, hindi nga niya, di ba, hindi niya napasalamatan yung kapatid niya si Bongbong Marcos doon po sa kanyang proclamation speech at only yung kanyang nanay at ang pamilyang Duterte, mga kabos, pinasalamatan niya dahil sa pagkapanalo niya. Pero hindi pa natin natitesting talaga, mga kabos, sa pagbalik niya ngayon sa Senado, kung ano yung magiging takbo, no? Kasi itong politika ng bansa natin, pabago-bago eh. Ngayon, magkasama kayo, bukas hindi na. Ngayon, magkaibigan kayo, bukas hindi na, di ba? Ganyan eh, pabago-bago nga ang ating politika dito sa ating bayan, mga kaboses. Pero, meron tayong isang napaka-firm talaga, no, na pwede maging perfect talaga na maging isang Senate President. Unang-una, kaya niya, no, na may kakayahan siya, may potential siya, mga kabos, na kaya niya pong gawing mas magkakaisa pa yung Senado, mga kaboses. At pangalawa, may pangil, no, may boses, no. Meron pong tapang, mga kaboses, na gagawin kung ano yung tama at iiwasan yung mga mali, mga kaboses. At kung meron mga questionable, talagang kakalampagin ito. Kumbaga, isa itong Miriam Santiago eh, no, bagong Miriam Santiago, mga kaboses, ng ating pong Senado. At namimiss po natin yung panahon na yon, no, na may matapang po sa Senado na talagang didebatihin ka kung alam niyang mali, mga kabos. At ito na, no, babalik na ulit, mga kabos, yung ganun na environment sa Senado, mga kabos, yung talagang may matapang. Ito po Senator Rodante Marcoleta. At isipin nyo, mga kabos, mantakin nyo po ito, wala pa pong Senado o Senator-elect na nakapagsabi ng ganyan sa isang presidente na talagang hindi sila magiging tuta, mga kabos, hindi magiging rubber stamp, no, ng atin pong Malacanang, mga kabos. Kayo, ano yung reaction ninyo? Opinion rin po, no, regarding po sa atin pong napag-usapan yung araw, mga kabos. Please subscribe, like, and share po sa atin pong mga videos, no. Araw-araw po tayo may upload dito sa Standpoint Analysis, mga kabos. Pag-uusapan po natin yung mga balita na atin pong nakukuha, no, every day, mga kabos, at bibigyan po natin ng mga analysis, mga kabos. Kayo, sino ang Senate President nyo na gusto? Marcoleta? O mananatili si Chis Escudero? Tito Soto o Senator Amy Marcos? Comment po kayo sa baba, mga kaboses, at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Standpoint Analysis. Please subscribe and click the notification bell po para updated kayo sa lahat po ng ating pong mga pinag-uusapan every day, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.